And siguro wag nating kalimutan, kahit may mga biruan dito, ako I really feel passionately about it. No? Yung para bang nakakalimutan natin yung mga seryosong aligasyon laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At huwag niyo pong kakalimutan kung sino yung tunay na biktima rito. Kasi malaki pa yung role ng mainstream media at ng mga content creators on social media in terms of influencing the narratives, if not even driving the narratives online and on social media. So, delikado po yun. Sana rin, yung ating mga kapatid sa mainstream media, medyo mas maging critical din at maingat when it comes to over-dramatizing the plight of Duterte. Kasi common naman yan, no? Pag nag-cover ka ng isang issue, dapat meron laging tinatawag na color, human angle, etc. etc. Pero minsan, dapat ibabalance din natin yan o titimbangin doon sa mas importanteng mga issues. Kasi minsan, baka nagmumukha na pong anghel yung mga demonyo. Ang kawawa rito, yung mga tunay na biktima. Lalo kung mag-a-appeal tayo rin sa natural tendencies na marami sa ating mga kababayan na maawa sa kanilang nakikita. And in the process, makakalimutan po yung mga bagay na dapat talagang tinututukan nila. Again, yung mga tunay na biktima. Isa po rito sa mga paraan na nakikita natin para mas palakasin yung awa narrative na pinag-uusapan na natin dati. Isipin nyo yung pagkumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Ninoy Aquino. Diyos ko naman, napakalayo. And kung susuriin nga ninyo, yung mga bagay na na-reject ng mga Duterte nung sila yung nasa kapangyarihan, all of a sudden, ito yung mga bagay na in-embrace nila. Galit na galit sila dati sa, hindi sila dinidisparage na lang yung issue ng human rights, due process, yung EDSA, yung mga dilawan, yung mga pinklawan. Ngayon, kinukuha nila yung mga bagay na yon para sa kanilang kapakinabangan. Parang bigla sila naging champion ng human rights, ng due process, tapos ikukumpara pa yung si Duterte dito kay Ninoy Aquino, na baka sapitin din yung sinabi ni Ninoy Aquino kung makauwi siya rito. Tama yung sinabi ni Atty. Barry unang-una, gaano ka-remote yung option na yun? Diba? Kung kakausapin natin iba't ibang mga eksperto, talagang napakalayo, napakalabo na makabalik dito si dating Pangulong Duterte doon sa duration ng proceedings dyan po sa International Criminal Court. Ingat nga pala kayo sa mga fake news, no? Dahil kanina, may nagtatanong po sa akin na kaibigan natin, nag-chat sa akin, sinasabi, uy, totoo ba ito? Talaga makakabalik na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And ang pinakita sa akin yung video, mukhang spliced and manipulated. So ingat po kayo sa mga ganyang content. Yung pinalalabas na hindi, talagang pabalik na yan. And kung hindi masyadong critical o mapanuri yung mga nakakakita ng mga ganyang content, talagang maniniwala at doon magpupuyos yung kanilang damdamin. Yan po yung pag-iingatan natin. Dahil kung ang pagbabasihan po ng ating emosyon ay yung mga peking balita, yung mga tinatawag na fake news, delikado po yan. Tingnan nyo na lang mabuti, no? Kung ikaw matinong tao ka, bakit ang daming fake news na umiikot in support of you? Hindi ba reflective yun ng pagkatao mo? O nung ikaw, di ba? Tama ba yun? Di ba kung matino kang tao, matino kang leader, hindi ka dapat pinapalibutan ng mga peking impormasyon. Pero bakit ito na-attract mo ng mga content? Hindi nyo ba naisip yan? Di ba may mali pag ganun? At ang daming mga peking impormasyon na nanggagaling dito sa iba't ibang mga grupo ng mga taga-suporta. Pag tinignan niyo po sa social media. Tapos sila pa yung malakas na magsabi na yung mga nagsasabi ng katotohanan, sila raw yung fake news. Talagang we're living in a very different world today. And this means that we have to really do our job much better in terms of putting things in the proper context. Kaya nga tigil-tigilin na natin yung masyadong drama, yung over-dramatizing certain incidents or certain events. Yung binanggit ko kanina, totoo yan. That's my honest observation. Minsan kasi may mga kababawan tayo dito sa mainstream media kung saan natumututok tayo ron sa in the process of trying to humanize our sources, our subjects, or our subject matter, mas nagiging flimsy. Diba? Hindi may napansin yan nung lumalaban pa si Manny Pacquiao. Diba? Staple report ng mga sports news yung, kumain ng tinola, eto yung kinain niya, bla 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 bla. Diba? Tapos matindi yung pagkaka-highlight doon.
babaw eh. Tapos 'di ba pag may mga celebrities na dumarating, bumibisita sa Pilipinas, kunwari magko-concert tapos nagkaroon ng sit-down interview. O anong mga tanong? How do you find the Philippines? Very friendly, very hospitable. What particular food did you like? Diba? Yung parang kailangan natin ng affirmation. So plakado na yung ano eh, kumbaga template na yung paraan ng pagtatanong eh. Eh sana iwaksina natin yung ganong style, yung ganong template when it comes to covering something very important such as this one. I understand na lahat tayo rito ay bago sa atin ito, no? Hindi naman araw-araw na merong isang dating pangulo na masasakdal diyan sa International Criminal Court. And the fact that he was arrested and turned over by the administration to the ICC is of course something very unusual, 'di ba? In the bigger scheme of things. Dahil hindi ganun kadaling gawin 'yon. But still, the administration was able to pull it off. So, sana lang mas pag-isipan natin kung paano i-cover 'yan para mas makatutok naman tayo doon sa mga tunay na issues. Hindi yung bang nadadrive tayo ng pag-iingay ng iba. Kasi minsan, dahil inisip natin, hindi dapat, ano lang tayo, nagre-report lang, no? Nakakalimutan natin na nagmumukha tayong mindless amplifiers of different narratives. And without us realizing it, we are already favoring those who are actually trying to manipulate the narratives. Hindi ibig sabihin na pag nagre-report tayo, wala na tayong sariling bait. Diba? Doon tinatawag yun po yung tinatawag na konteksto na dapat binabanggit natin. Ayan, pasensya na kayo kung medyo napapa-lecture tayo, pero kasi importante talaga. No? Kasi nga, masyadong mababaw minsan yung approach natin. Ayan. Diba? Well, of course, I can also understand yung difficulty ng mga nandun mismo sa dahig. Isipin mo, napaka-adversarial nung approach ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? At sila, meron silang sariling mga smartphones, 'di ba? Yung tipong lahat 'yun nakabukas eh. So talagang under scrutiny yung coverage ng media. So talagang mas mahirap. Pero for those of us who are actually in a better position to be able to do it better, we should do better, 'di ba? Ay kailangan din niya ng guidance sa mga editors, sa mga newsrooms para naman mas maging makabuluhan yung mga mensahe at yung mga balitang nakararating sa ating mga kababayan. Kasi minsan yung iba baka naman talagang nabubulag lang eh doon sa klase ng impormasyon na nakukuha nila. Ito isipin nyo, no? The moment na magtingin ka, kunwari, makakita ka sa YouTube o kaya sa Facebook ng isang peking impormasyon, peking quote card, splice video, o manipulated video, let's say, promoting the cause of Rodrigo Duterte, pagkakita mo yung sunod-sunod na yun eh. Di ba? Ilan ba sa atin yung marunong mag-cleanse ng ating mga timelines? Ilan ba sa atin yung marunong mag-clear ng ating history, search history? Para kahit papano, hindi naman tayo nahuhulog doon sa tinatawag na black hole of information, kung saan, or disinformation, kung saan mahirap nang lumabas. Di ba? Kaya yun yung nagde-dictate ng worldview ng marami sa atin. Kaya yung nakikita natin sa social media, dahil sa katutak yung pumapasok ng mga videos, at yun yung function ng algorithms. Diba? Sinasabi nila, nagustuhan mo to, ito i-recommend namin, etc. etc. Before you know it, yung utak mo yun na lang eh. Yun na lang iniisip mo, oo nga no. Diba? And then when confronted with an opposing view, or in the face of facts, you will become emotional and you will stick to your own facts. Delikado yun. Kaya lalo tayo nagkakawatak-watak.